Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sa Kanya tayong humihingi ng tulong at kapatawaran. Sa Kanya rin tayong nagpapakupkop mula sa kasamaan ng ating mga sarili at mula sa kasamaan ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ni Allah ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang hindi patnubayan ni Allah ay walang sino man ang makapagbigay gabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah ang nag-iisa, at ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay Kanyang sugo at alipin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayong lahat ay nagpapasalamat kay Allah, ang dakilang nag-iisang Panginoon, na kung saan binigyan tayo ng lakas at panahon at oras upang kayo ay makadalo sa mga ganitong pagtitipon, na kung saan kasama ito sa mga ikinalulugod ni Allah, nang dahil sa ang ating mga ginagawa ay ito'y uri ng mga ikinalulugod ng Allah, na ating papangaralan ng ating mga sarili bilang mga mananampalataya, bilang mga Muslim. Tayong lahat ay nagpapasalamat kay Allah dahil ang pagdating natin sa lugar na ito ay isang tanda ng pagmamahal sa atin. Marahil ay napakaraming Muslim sa lugar na ito, ngunit kayo lang ang pinalad at pinili ng Allah upang makarating sa lugar na ito, na kung saan marahil karamihan ay narinig nila ang pagpupulong na ito, ang programa na ito, at ninais nilang dumating, ngunit marahil merong mga bagay na naging sagabal upang sila ay makarating dito. Tanda na hindi sila binigyan ng Allah ng pagkakataon na makarating dito. Ngunit kayo, Masya Allah, binigyan kayo ng Allah ng lakas, binigyan kayo ng Allah ng oras, binigyan kayo ng Allah ng panahon upang makarating sa lugar na ito, na ang ating sinasabi ay tanda ng pagmamahal sa inyo ng Allah. Kaya naman ating sinasabi na pasalamatan natin ang Allah na siyang gumabay sa atin upang makarating sa lugar na ito. Nangalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maraming bagay ang dapat nating ipasalamat kay Allah. Mga bagay na kung saan ipinagkaloob sa atin ng Allah. Mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Allah. Sa ating pamilya, binigyan tayo ng pamilya, alhamdulillah. Yan ay dapat nating ipasalamat kay Allah. Trabaho o kayamanan o ano paman, yan ay isang biyaya ng Allah na nararapat lamang na ipagpasalamat natin kay Allah. Ang ating lakas, ang ating kalusugan, yan din ay biyaya na nararapat na ipagpasalamat natin kay Allah. At kung ano man ang iyong tinatamasang biyaya sa ngayon, na kung saan ito ay iyong nasasa iyo ngayon, nararapat lamang na iyong ipagpasalamat kay Allah. Ngunit mga alipin ng Allah, alam niyo ba na mayroong mas higit na biyaya na ipinagkaloob sa atin? Biyaya na pinakamainam sa lahat. Mas mainam kaysa sa ating kayamanan, mas mainam kaysa sa ating pamilya, mas mainam kaysa sa ating lakas o gagandahan o ano pa mang ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Ano itong biyaya na pinakamainam sa lahat? Ito ay ang gabay ng Allah. Bagkus ang gabay ng Allah, ang biyayang ito ay mas higit pa kaysa sa ating mga buhay. Maaaring may magsabi na, ano ang silbi ng Islam kung wala akong buhay? At maaari mo namang isagot, ano ang silbi ng iyong buhay kung wala ang Islam? Kaya naman mga alipin ng Allah, ang pinakamainam at pinakahigit sa lahat ng biyaya na iyong tinatamasa ngayon ay ang gabay ng Allah, na kung saan napasama ka sa mga taong mananampalataya, sumasamba kay Allah na ang kanyang relihiyon ay ang relihiyong Islam. Yan dapat ang ipagpasalamat natin kay Allah, itong mga biyaya na ito. Misabot sa mga rito ng Allah,
na kailangan kasabutan tanwa aya pinakamalalimur ka tanwa Allah na sukyabaloy tanwa mga Muslim mapaparatiyan sa Allah aya Tuhan yan na su Allah na aya agaman yan na su agama tanwa agama Islam. Inutan yan ng dimaturo mangurip ng Allah kagi aya kadatanan ko mga tao na aya katawiranon malaalimur kanyan Allah na su pamukyan. Aya kadatanan ko mga tao na aya katawiranon alimukiran wallah na suang tunabay ni na pirakiran. Aya katawiranon na aya malalimukiran wallah na suang tunabay ni na kadatuiran. Udi na sukata idiran, udi na sukapasangiran. Nagyuti di kano di peron mangurip ng wallah aya pinakamala alimurkatan wallah na sukabubaluy tano mga Muslim mapaparatian si wallah aya agama tano na agama Islam. Ini tanah nanti matero. Ini tanah di matero ayat pinakamala limur ketan Allah nasu agama tanu agama Islam. Kaya sika uripan Allah nagupon aya mauna sa pamikiran ka agu sa puso ka na aya mala limur ka Allah nasu pirak ka su kadatu ka su gulubog ka na langlang tanan na siyatan ka para bumasyap su kadatu ka para bumasyap su tamok ka. I-sacrifice kayo sulang ng tanan para bumasyap so tamok so kabeto agusuan tunabay ninangalinsan na kailangan na maalin kanan sa kaauri pinwala na aya pinakamalalimur kawala na so agama tanwagama Islam nagiti sabot asaka na kailangan na lang na ukita kasyatan ka kung agaman ka may tunggudalan ka. Wala po ka din sa kung agaman ka, so paratwalan ka, na so tamok ka, so pirak ka, na i-sacrifice ka, so tamok ka, so pirak ka, para di maayamanan niya na mabinasa so agaman ka. Wala po ka din sa kung agaman ka, so paratwalan ka, na so kadito ka, na i-sacrifice ka, so kadito ka, para bumasyap, so paratwalan ka, so agaman ka. Wala po ka dinasa kung agaman ka, gusto paratyayan ka, nasa pamilyan ka, kakagibisiran tungunutan, na i-sacrifice ka sa pamilyang kakaan ka masyap, so agaman ka, gusto pamilyan ka. Nagiti sabot, mangurip walay sa katano, na kailangan kasabutan tano, maalin, so pamikiran tano, sayamanan yan, na mapadanan ko mga puso tano, panikiran tano, aya pinakamala alimur katanuan na so agama tano agama Islam. At yun ang katotohanan. Ang pinakamainam at higit sa lahat ng mga biyaya na iyong tinatamasa ngayon ay ang gabay ng Allah, ang iyong pagiging Muslim, at ang iyong relihiyon ay ang relihiyong Islam. Tandaan mo, alipin ng Allah, hindi mo pinili na maging Muslim. Bakos ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pumili sa iyo upang maging Muslim. Sino ba sa atin dito na nung siya ay ipinanganak ay tinanong siya kung gusto niyang maging Muslim? Sino ba sa atin dito na nung siya ay mamulat na sa katotohanan, nung siya ay umabot na sa kanyang edad, na kanyang nauunawaan ng lahat, meron ba sa inyo ang pinapili kung gusto niyang maging Muslim o hindi niya gustong maging Muslim? Wala. Sino ba sa atin dito na nang siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, ay tinanong siya kung gusto niya bang maging Muslim o hindi niya gustong maging Muslim? Meron ba sa atin dito? Wala. Pero bakit ka Muslim? Bakit ang iyong relihiyon ay ang Islam? Bakit mo kinikilala ang Allah? Dahil sa ikaw ay pinili ng Allah mula sa milyong-milyong mga tao na iba ang kanilang sinasamba. Pinili ka ng Allah. Mismo ang Allah ang pumili sa iyo. At sa mga kapatid natin mga balik Islam, mismo ang Allah ang gumabay sa iyo. Hindi sa iyong hindi sa iyong galing, hindi sa iyong talino, hindi sa iyong kakayahan, kundi ang Allah ang pumili sa iyo at ginabayan ka at ginawa kang Muslim. At sa mga kababayan kong mga Maranao, sa mga kababayan kong mga buong Muslim, hindi niyo rin pinili na kayo ay maging Muslim. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pumili sa inyo bilang mga mananampalataya, bilang mga Muslim. Ngunit ang tanong, bago ang lahat, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, na kung saan kanyang ikinukwento ang mga taong makakapasok sa paraiso. Mga mananampalataya na makakapasok sa paraiso. Nang kanilang makita ang paraiso. Nang makita nila ang mga biyaya
nang tinatamasa nila ang kagandahan at ang mga biyaya na napapaloob sa paraiso. Ano ang kanilang sinabi? Ikinuwento sa atin ng Allah ang sasabihin ng mga taga-paraiso. Ano ang kanilang sinabi? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا. At kanilang sinabi, Alhamdulillah, ang papuri ay kay Allah lamang. Alladhi hadana lihada, na siyang pumatnubay sa amin nito. Siyang pumatnubay sa amin nito. Anong ibig sabihin nun? Ang Allah ang siyang gumabay sa amin sa Islam. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. At hindi kami mapapatnubayan kung hindi kami ay hindi pinatnubayan ng Allah. Nakita niyo? Tayo ay hindi magagabayan. Tayo ay hindi mapatnubayan kung hindi tayo pinili ng Allah. Kung hindi tayo minamahal ng Allah. Kung hindi tayo pinili ng Allah mula sa milyong-milyong mga tao. Nakikita niyo ba ang ibang mga likha ng Allah na kung saan sumasamba ng apoy, sumasamba ng bato, sumasamba ng kahoy, sumasamba ng mga nilikha ng Allah. Ngunit ikaw, Masya Allah, sinasamba mo ang tunay at nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga nangalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tanong, paano mo pinangalagahan ang iyong pagiging Muslim? Paano mo isinabuhay ang iyong pagiging Muslim? Paano mo iningatan at isinabuhay at pinangalagahan ang pangalan Muslim na mananampalataya kay Allah? Marahil ang karamihan dito ay nagkulang sa karapatan ng Allah. Ayat pa kayo sa mga ginawa tano na anto na ay tanan at yasyapan ka kulimur ka wallah at yapilian yan reka ang Muslim ang mapaparatian sa ikwallah ay agaman yan na agama Islam. Anto na itanan at yasyapan ka nagukyan gulibukang ka to agaman ka. Naku na, pakaisinta ng mga ginawa tano, ububig na isita ng mga pagkumangata at piniliwan mo, inikaliliwan mo, arami din pugnatan su agama, kay pugnatan su agama, kapian din sumangor na agama, ka mag-Facebook na agama, mag-YouTube na agama ron, ayamanan yan na na mga seminar, ayamanan yan na pinigyan sa mga luksyan ng mga Muslim, rami ginakita mo ipugnat su agama tani agama Islam, na antunay taman, at yasiyapang kaputarat yayan ka, agusto ka bubaling ka Muslim. Ububig na isuwallah subhanahu wa ta'ala, lapit na kutisi niyan, aging ko takatur wallah, at igyan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin, pitur wallah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ya ayyuhal insan, o tao, ano ang nakatamin lang sa iyo hinggil sa iyong mapagpalang Panginoon? Yan ang tinatanong sa atin ng Allah. O ikaw na tao na likha ng Allah, ano ang nakatamin lang sa iyo hinggil sa karapatan ng Allah? Hinggil sa pagsamba kay Allah? Bakit ka nalinlang ng mga bagay na ito? Anong bagay ang nakapaglinlang sa iyo upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, na siyang naglikha sa iyo, humubog sa iyo, at nagbigay sukat, kagandahan at itsura na siyang nagbigay sa iyo ng itsura, ng katawan, ng buhay. Ano ang iyong ginawa? Gina ni Isa ito kasi tanong mabusi ko mga ginawa tanong. Aswallah subhanahu wa ta'ala na pagisi ang tanong niyan. His katigyan ang manusia kaadlakan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ang tunay niya kabindon rika. O ama na niya nakasimbong ka, tukadnan ka ang makalimuon. Alladhi khalaqaka askanyan man. Yan tunabay ni namiya din rika. Naguskan yan imito ang rika. Naguskan yan imigir ka sa bintal. Naan tunay niya kabindon rika sa kasimbuong katukadnan ka Rabbul Alamin. Na nauna, pakisiyon tanong ko na umani sa mga ginawa tanong.
Ang tinamang sabot, ayaw na yan na kiyabimbon tano sa kasimbo tano si ikwalla. Dahil na kailangan na simbo mo kasalakaw si ikwalla. Apya katadin na kawan na aswan na yan na ato na skanyan imiyadin raka. Skanyan ilito ang raka. Skanyan ilito rasa raka. Na anto na isabot akiyabimbon na kasa kasimbo ang kasi ikwalla. So sabot na ni ano yung Allah sa isa Quran, kita kaya aya kada teman aya kia bimbing yan na sabot ko kapabintaw sa diyang kaya dunia. Niya bimbing sa kaniyang sa diyang kaya dunia. Nanto na tituruan na makapantag sa diyang kaya dunia. Kagiyang kaya ilang ka ang kaya kapita mayaman niya na kapabintaw. Pikilang ka agiyang kaya manan niya na kapiyaw ad na pirakyan. Kapiyaw ad na kadotuian. Kapiyaw ang tunado niya na makadodaya. Kapiyaw naman tayo na napukwan yan. Nabagilan niya kabimbon raka. Aging kaya kapagintaw sa aging kaya dunya. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Mata na tigwal na agyubon kaya kapagintaw sa aging kaya dunya. Napakalintang akapiti aginawa. Pakalimpang at pakapiti aginawa. Ayaw maanan yan. Nagyang kaya magigidon niyo. Matatablong ka na rin sa kapiti aginawa. Katatanan niyo rin. Adinidi ka pagintaw. Napkalimpang kanunian ka kanabaginan. Itarito. Agutan ito sa akapiti aginawa. Kaginan napkatumbong ka na rin. Na ayat titwa kapagintaw. Nasa alungan amaw rin. Oh. Naisin niyo ang mga ginawa niyo. Wanto naman di sabot. Adita mo kasundo si ikwalla. Anto na nabi sabot, ikapulitas na mo sundo yan. Anto na sabot, adi nga kapunandiyan. Anto na sabot, adi nga kandibla sa Quran. Anto na sabot, adi nga kapundikar. Anto na sabot, adi nga kapundilibikato agama. Dami at tandong ka din, kung pakalinta nga kapiti aginawa, amata na tiguan mo, nagyunan, nayamanan yan, nang tunabay mo na, matagbunan, pakalimpa. Tulad ng ating sinabi mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtatanong sa atin, O tao, ano ang nakapaglinlang sa iyo? Hingil sa iyong mga tagapaglikha upang siya ay sambahin, upang gawin ang mga ipinag-uutos ng Allah. Anong bagay ang nakapaglinlang sa iyo upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya narapat lamang na ating tanungin ang ating mga sarili. Marahil ang dahilan ay dahil sa makamundong bagay. Dahil sa ating pinapanasa ang kasiyahan. Dahil sa ating nakikitang magagandang sa buhay na sa mundong ito. Dahil sa mga bagay na kung saan ating pinatamasa. Yan ba ang nakapaglinlang sa atin? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ito, ang buhay dito sa mundong ito ay mapanlinlang na kasiyahan. Allahu Akbar. Pansamantalang kasiyahan, mapanlinlang na kasiyahan, itong nakikita at natatamasa natin dito sa mundong ito. Kaya wag sana tayong malinlang na mga mundong bagay. Pangalawa, saan yung dahilan? Ang dahilan ba ay ang ating mga anak? Ang dahilan ba ay ang ating mga asawa? Ang dahilan ba ay ang ating mga kayamanan? Maraming dahilan. Hindi mo maisagawa ang pagdarasal. Hindi mo maisagawa ang pagbabasa ng Quran. Hindi mo maisagawa ang pag-alaala kay Allah. Hindi mo maisagawa ang dhikr. Hindi mo maisagawa ang anumang mga sunna. Hindi mo maisagawa ang mga obligado na inobliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa maraming dahilan. At yung ang dahilan na ay dahil sa mundong ito, nabanggit na natin na ang kaligayahan, kasiyahan sa mundong ito ay pansamantala at pandinin lang lamang. Peke. At kung ang dahilan naman ng alipin ng Allah ay nang dahil sa ating kayamanan, dahil sa ating pamilya, dahil sa anumang napapalood sa ating ngayon, sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, inyong alamin, katotohanan, ang inyong mga kayamanan, amwalukum wa auladukum, at ang inyong mga anak, ito ang inyong pakinggan.
Pakatandaan nyo, sinabi ng Allah, inyong alamin na ang inyong mga kayamanan at ng inyong mga anak, fitna ay isang pagsubok lamang sa inyo. Paano nyo pakikitunguhan, paano nyo ibabalanse ang buhay sa pagitan ng inyong kayamanan at ng inyong mga anak at ng inyong mga mahal sa buhay at ang pagsamba, pagmamahal kay Allah. Paano nyo ito ibabalanse sa inyong buhay? At ang karamihan ay nalinlang na ng kanyang kayamanan. Ang karamihan ay nalinlang na ng kanyang ng kanyang pamilya. Nang dahil sa kanyang pamilya, hindi niya maisagawa ang pagsasala. Nang dahil sa kanyang pamilya, hindi niya maisagawang magbasa ng Quran. Dahil nalinlang na sa kanila kung ano ang makakapagpasaya sa kanila. Ginagawa niya ang lahat ng makakabuti sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya ginagawa kung ano man ang makakabuti sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Oo. Kaya nga sinabi ng Allah, ang inyong pamilya at ang inyong kayamanan ay isang pagsubok lamang. Wa anna Allah indahu ajrun adhim. At katiyakan sa Allah na sa kanya ang dakilang gantimpala. Masya Allah. Oo, nakikita nyo na maganda na may kayamanan, masaya na mayroon kang pera, may kayamanan ka, masaya na mayroon kang pamilya, masaya na mayroon kang mga anak, ngunit sinabi ng Allah, kung anuman ang nasa kay Allah ay mas higit at mas mainam kaysa sa mga bagay na yung pinakamasa mula sa iyong kayamanan at mula sa iyong pamilya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating paalalahanan ang ating mga sarili. Marahil ay karamihan na sa atin ay kanyang nakaligtaan na siya ay isang Muslim na may obligasyon, may karapatan sa kanya. Siya ay isang mananampalataya ng likha ng Allah. Marami sa atin ang nalinlang ng makamundong bagay. Kaya nararapat lamang na ating paalalahanan ang ating mga sarili. Bilang isang mananampalataya, bilang isang mga Muslim na ang kanyang relihiyon ay Islam. At ang iba naman ay dahil sa kanyang katungkulan, dahil sa kanyang kapamahalaan, dahil sa ibinigay sa kanya ng Allah na posisyon, dahil sa ibinigay sa kanya ng Allah ng katungkulan, dahil sa ibinigay sa kanya ng Allah ng pamamahala, ay nalinlang siya at nakalimutan niya. Isinantabi niya ang Islam, isinantabi niya ang pananampalataya at kanyang pinangalagahan at inuna sa kanyang sarili ang kanyang pamahalaan, ang kanyang kayamanan, ang kanyang katungkulan. Anong sinabi ng Allah patungkol sa mga ganyang mga tao? Sinabi ng Allah, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. At sila ay mga tao na kanilang matatanggap ang kanilang mga talaan. Matatanggap nila ang kanilang mga talaan bishimali, sa kanilang kaliwang kanan, kaliwang kamay. Kaliwa, matatanggap nila ang kanilang mga talaan sa pamamagitan ng kanilang mga kaliwang kamay. Na alam nila na pag kanilang natanggap ang kanilang mga talaan sa pamamagitan ng kanilang kaliwang kamay, ay nangangahulugan ng nangangahulugan ng matinding kaparusahan o kaya matinding pagbusisi sa kanyang mga gawain. So ano ang kanyang sasabihin? Yung iba, matatanggap niya ang kanyang talaan. Yung iba, alam niya, ayaw niyang tanggapin ang kanyang talaan sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. Magsisilipara ng ating mga talaan. At ang bawat isa ay aantayin niya ang kanyang talaan. At yung iba ay alam nila na masama kung matatanggap nila ang kanilang talaan sa pamamagitan ng kaliwang kamay. Kaya itatago nila ang kanilang kaliwang kamay. At aabutin nila ang kanilang mga talaan sa pamamagitan ng kanilang kanang kamay. Kaya nga, isa rin sa nabanggit sa banal na Quran na may mga tao na matatanggap nila ang kanilang mga talaan mula sa kanilang likuran. Dahil may mga tao na itatago nila ang kanilang kaliwang kamay at doon nila matatanggap ang kanilang talaan sa pamamagitan ng kaliwang kamay. Ngayon, kung silang mga tao na matatanggap nila ang kanilang mga talaan sa pamamagitan ng kanilang kaliwang kamay, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
at kanilang sasabihin, sana ay hindi na ibinigay sa akin ang aking talaan. Ha? Pag natanggap na nila ang kanilang talaan sa pamamagitan ng kaliwang kamay, sasabihin na nila, sana ay hindi ko na lang natanggap ang aking talaan. Dahil bakit? فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. At sana hindi ko na napag-alaman pa ang aking pananagutan. Subhanallah. Sa talaan na yun, mga alipin ng Allah, lahat ng iyong ginawa ay napapaloob sa talaan na yun. Mas ito ay pinakamaliit na bagay, makikita mo sa iyong talaan. Nagsinungaling ka, nanloko ka, ano pa mang ginawa mong kasamaan, ha? May kinuha kang hindi para sa iyo, ikaw ay nagsinungaling, ikaw ay nanlibak ng iyong kapwa Muslim, lahat ng iyong ginawa, maliit man o malaki, matatagpuan mo sa iyong talaan. At sasabihin ng taong makakamit ng kanyang talaan sa pamagitan ng kanyang kaliwang kamay, sana ay hindi ko na lang ito nakamit. Sana ay hindi ko na lang ito nakuha. Sana hindi ko na lang napag-alaman ng aking pananagutan. Pagkatapos nun ay kanyang sasabihin, ya laytaha kanatil qadiyah, naway ito'y maging takdang wakas, naway walang kabilang buhay. Sana hindi na lang ako nabuhay. Sana ang kamatayan ay yun na yung pinakahuli. Dahil bakit? Dahil alam nila ang kanilang pananagutan. At ang bawat isa sa inyo, alam niya kung saan siya nagkulang. Alam niya kung saan siya nagkamali. Alam niya kung saan siya nagkulang sa karapatan ni Allah. Kung saan siya nagkulang sa pagsamba kay Allah. Pwede natin banggitin. Maaaring ang alam lang natin na kasamaan o kasalanan, maaaring ang alam lang natin na masama o ang alam lang natin na kasalanan ay magnakaw. Masamang magnakaw. Magsinungaling. Masamang magsinungaling. Manloko. Masamang manloko. Ano pa man alam natin na mga ipinagbabawal? Zina, adultery, yung pagkipagtalik sa hindi asawa. At ano pa? Ano pang mga bagay na mga kasalanan natin? Riba, 5-6. Yan lang ba ang tunay na kasalanan? Hindi niyo ba alam na mayroon pang higit na kasalanan na mas karumal-tumal kaysa sa mga nabanggit natin? Mas higit na kasalanan kaysa pagririba. Mas higit na kasalanan kaysa zina. Mas higit na kasalanan kaysa pagsisinungaling, panlilibak, panloloko. Mayroon isang mas higit na kasalanan. Alam niyo ba kung ano? Mga alipin ng Allah, ito ay ang pag-iwan ng isang sala lamang. Allahu Akbar. Pag makaiwan ka ng isang sala, isang pagdarasal, iniwan mo ang Fajr, o kaya iniwan mo ang Dhuhr, o kaya iniwan mo ang Asar, o kaya iniwan mo ang Maghrib, o ang Isha, yan ay mas higit na kasalanan kaysa sa lahat ng ating nabanggit na kasalanan. Kasi nabanggit natin yung mga alipin ng Allah dahil ang alam lang natin, ang kasalanan ay yung mga nabanggit. Pagnanakaw, pagsisinungaling, pandoloko, panlilibak, zina, riba, hindi yun, mas higit pa doon. At yun ay ang mag-iwan ng pagdarasal. Kaya nga yung iba sinasabi niya, marangal naman akong tao, mabuti naman akong tao, malinis naman akong tao, mabuti naman akong Muslim, mabuti, ngunit hindi mo alam, nag-iwan ka ng sala na yan ang pinakamasama o pinakamalaking kasalanan. Sa mga ibang ulama, kanila pang sinasabi, sino man ang mag-iwan ng sala, siya ay hindi mananampalataya, hindi Muslim. Tapos sinasabi mong, marangal akong Muslim, mabuti akong Muslim, malinis akong Muslim, ngunit sa paningin ni Allah, ikaw ang pinakamasamang nilalang sa kanyang mga likha. Allahu Akbar. So yun ang ating sasabihin mga alipin ng Allah. Yung taong makakamit ng kanyang talaan sa pamagitan ng kanyang kaliwang kamay at kanyang sasabihin, naway hindi ko na lang natanggap ang aking talaan. Naway hindi ko na lang napag-alaman ang aking pananagutan. Naway ang kamatayan ang siyang pinakahuli at wala ng araw ng paghuhukom. Bakit? Kanya rin sasabihin, ya laytaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah. Ang aking yaman ay hindi nakapagbulot ng kabutihan sa akin. Allahu Akbar.
Yung mga taong nalinlang ng kanilang kayamanan, yung mga taong nalinlang ng kanilang trabaho, yung mga taong nalinlang ng kanilang kabuhayan, yung mga taong nalinlang ng kanilang negosyo, na kanilang tinalikuran ang pananampalataya kay Allah, tinalikuran nila ang pagsamba kay Allah, tinalikuran nila ang pagdarasal kay Allah, yan ang kanilang sasabihin. Ya Allah, hindi nakapagdulot sa akin ng kabutihan ng aking kayamanan. Sigurado na yan ang sasabihin nila sa kabilang buhay. At ano pa? Sinabi niya rito, ma'alama anni maliya, halaka anni sultaniya, at nawala rin sa akin ang aking kapamahalaan. Allahu Akbar. Yung mga bagay na ipinagmamalaki mo sa mundong ito, ang iyong kayamanan, ang iyong katungkulan, ang iyong kapamahalaan, ang iyong position na iyong ipinagmamalaki, yan ang sasabihin mo sa kabilang buhay. Ya Allah, hindi sa akin nakapagdulot ng kabutihan ang aking kayamanan at nawala na rin sa akin ang aking kapamahalaan. Ya Allah, siya ay magsisisi ng ganap na pagsisisi sa kabilang buhay. Dahil dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating suriin ang ating mga sarili. Nararapat lamang na ating balikan ang mga bagay kung bakit tayo naririto sa mundong ito. Na tama na, nalinlang na tayo ng makamundong bagay. Nalinlang na tayo ng ating mga gawain. Nalinlang na tayo ng mga, mga bagay na mapanlinlang sa mundong ito. Tama na at ikaw ay magbalik loob kay Allah. Yung tandaan kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Bakit ka naririto sa mundong ito? Ano ang dahilan? Ano ang purpose kung bakit ka naririto sa mundong ito? Balikan mo yan at tandaan mo yan at yan ang isa buhay mo. Sa anong dahilan kung bakit ka naririto sa mundong ito? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang dahilan ang aking paglikha sa mga tao at mga jin, maliban na lamang na ako'y kanilang sambahin. Yan lang ang dahilan. Alam mo, isang napakalaking biyaya ng Allah na ikaw na Muslim, ikaw na mananampalataya, ay alam mo kung ano ang purpose. Alam mo ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Hindi ba't ang karamihan ay hindi nila alam kung bakit sila naririto sa mundong ito? Ang karamihan, mula sa milyong-milyong mga tao, ang inaakala nila kung bakit sila naririto sa mundong ito, kung bakit sila nabubuhay sa mundong ito, ay upang magpakasaya lamang. Upang magkamit ng kayamanan. Upang maabot ang katungkulan, upang magpasaya lamang dito sa mundong ito. Kaya naman lahat ng bagay ay kanilang ginagawa. Nagpapakasaya sila. Lahat ng mga bagay na nagpapakasaya sa kanila ay kanilang ginagawa. Pag-iipon ng pera, pag-abot sa isang katungkulan, kung sila ay pupunta sa isang magandang lugar, kaya nila. Kung sila ay kakain ng mga masasarap at kanilang nagugustuhan, kaya nilang bilhin. Kung sila ay nagkakasakit sa anumang ospital, kaya nila. Kahit anumang halaga ng gamot, lahat na lang ginagawa nila. Ngunit anong huli? Ang kahuli-hulihan din na kanilang nagiging patay ay ang pagsisisi, kalungkutan, at mga problema. Totoo yun, mga alipin ng Allah. Bakit? Ano man ang gawin mong kasiyahan sa mundong ito, na tulad ng ating nabanggit, ano man bagay ang gawin mo sa mundong ito, magkaroon ka na ng kayamanan, ibigay sa naman ng pinakamataas na katungkulan, pumunta ka sa anong gusto mong lugar, bilhin mo kung ano yung nagugustuhan mo, kunin mo kung ano yung nagugustuhan mo, ngunit panghuli, ikaw ay malulungkot, ikaw ay magsisisi at magkakaroon din ng mga problema. Hindi ka masisiyahan. Bakit mga alipin ng Allah? Dahil hindi ka nilikha ng Allah para sa mga bagay na iyan. Hindi ka nilikha ng Allah para makaipon ng mas maraming pera. Kaya kahit nagkaroon ka ng maraming pera, hindi mo maaabot ang ganap na kasiyahan. Hindi ka nilikha ng Allah upang magkaroon ng katungkulan. Kaya kahit naabot mo ang pinakamataas na katungkulan, hindi mo makakamit ang ganap na kasiyahan, ang kapanatagan. Kahit ibigay sa iyo ang lahat ng makamundong bagay, hindi ka rin masisiyahan. Dahil bakit? Hindi ka nilikha ng dahil sa mga bagay na iyan. So ano ang bagay
na makakamit natin ang ganap na kasiyahan, ang kapanatagan sa ating mga puso't isipan. Anong bagay na ito? Gawin mo ang dahilan, ang purpose kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. At ano ito? Ito ay ang pagsamba kay Allah. Ito ay ang pagsamba kay Allah. Lahat tayo ay naghahanap ng kasiyahan. Lahat tayo ay naghahanap ng peace of mind. Lahat tayo naghahanap ng kapanatagan, tranquility. Yan ang hinahanap ng karamihan. Bagkus lahat tayo ay kanyang hinahanap ang mga bagay na yan. Matatagpuan mo lang yan, alipin ni Allah sa pagsamba, paggawa na pagsabuhay ng Islam, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Dahil yan ang dahilan kung bakit ka nilikha ng Allah. Hindi nagsisinungaling ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran ng kanyang sabihin, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at sila yung mga mananampalataya na naging panatag ang kanilang mga puso bi dhikrillah, sa pag-alaala kay Allah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Hindi ba't ang pag-alaala kay Allah ay nagbibigay sa inyo ng kapanatagan? Bala ya Allah. Tama, totoo, nang nagbibigay sa atin ng kapanatagan, ng pagkakaroon ng tranquility, peace of mind, ay ang pag-alaala, pagsamba kay Allah, pagdarasal para kay Allah, pagbabasa ng Quran, pagdikar, pagsunna. Yan ang katotohanan. Kaya mga lipin ng Allah, tayo ay nagkukulang sa ating mga sarili. Alam natin, ngayon mismo, ay napag-alaman natin na yan pala ang kailangan ng ating mga sarili. Yan pala ang kailangan ng ating kaluluwa. Yan pala ang kailangan ng ating mga puso. Yan pala ang kailangan ng ating kaisipan. Yan pala ang kailangan natin sa ating buhay. Ngunit anong ginagawa natin? Iniiwanan ng pagdarasal, iniiwanan ng pagbabasa ng Quran, iniiwanan ang pagsusunna, iniiwanan ang pag-alaala kay Allah. Pagkatapos ay sisisihin mo ang Islam at ang Allah na hindi mo nahanap ang kasiyahan, ang kapanatagan. Sa iyong sarili ang nagkukulang at hindi ang Islam at hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating ipagkait sa ating mga sarili. Alam niyo, ang buhay, habang papalayo ka sa Islam, habang papalayo ka sa pagsamba kay Allah, napupuno na rin ang iyong puso ng kalungkutan, ng problema, ng mga anumang bagay na nakakasira sa iyong peace of mind. Habang papalayo ka sa Islam, iniwanan mo ang pagdarasal, napalayo ka. Iniwanan mo ang pagbabasa ng Quran, napalayo ka. Iniwanan mo ang pagdikar, napalayo ka. At habang papalayo ka sa Islam, sa pananampalataya kay Allah, sa pagsamba kay Allah, ganoon na rin napupuno ang iyong puso ng kalungkutan, ng problema, ng hinanakit, ng anumang bagay na makakasira sa iyong sarili. At ikaw, habang ginagawa mo naman ang Islam, habang isinasabuhay mo ang Islam, habang sumasamba kay Allah, napupuno na rin ang iyong puso ng kapanatagan, ng kasiyahan. Yan ang tunay na kailangan natin mga lipin ng Allah. Ngunit sadyang ang tao ay mahina, ang tao ay sadyang mahina na kung saan alam niya yung kailangan ng kanyang sarili, ngunit iba pa rin ang hinahanap. Dahil dito mga lipin ng Allah, ating paalalahanan ang ating mga sarili na tayong mga Muslim na mananampalataya kay Allah ay ang kailangan lang natin ay isabuhay ang Islam. Ang Islam is a complete way of life. Ang ganap na pamamaraan ng pamumuhay ang Islam. Ang Islam, pangingimasukan na, anong relihiyon ang nagtuturo sa iyo kung paano gamitin ang CR? Paano gamitin ang CR? Papasok ka sa CR, papasok ka doon, sasabihin mo, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Unahin mo ang iyong kaliwang paa. At ikaw naman ay lalabas at unahin mo ang iyong kanang paa at sasabihin gufrana ka. Meron bang relihiyon ay tinuturo ang ganyan? Ang relihiyong Islam, pinanghimasukan niya kung ano yung sa kusina, kung ano yung inuluto mo dyan, kung ano ba ay halal o haram.
Ang relihiyong Islam ay panghinasukan niya ang buhay ng mag-asawa. Kung paano sila mamumuhay, kung paano nila alagaan ang kanilang mga anak. Ang Islam ay ganap na pamamaraan ng ating buhay. Wala nang hihigit pa sa Islam. At yan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan manggaya ng iba na kung saan napakaganda ng kanilang ginagawa, napakaganda ng kanilang party, napakaganda ng kanilang selebrasyon, napakaganda ng kung ano man ganyan. Yun ang hinahanap mo at tinalikuran mo ang Islam, kaya mag-isa kang malungkot at maghirap sa iyong ginagawa. So dahil dito mga alipin ng Allah, yun ang kailangan ng ating mga puso't isipan. Pagkatapos ng mga alipin ng Allah, pagkatapos natin mapaalalahanan ng ating mga sarili, na ang pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah ay ang Islam, at ang pinakamalaking kailangan ng ating mga sarili ay ang pagsamba kay Allah, tayong lahat ay magbalik loob kay Allah. Magbalik loob tayo kay Allah sa pamamagitan ng paggawa, pagpursige sa itong darating na buwan ng Ramadan. Na ang buwan ng Ramadan ay malaki ang maituturo niya sa atin. Kung ikaw nga ay yung pinanghahawakan ng iyong pagiging Muslim, isinasabuhay mo ang Islam, nararapat lamang na itong darating na Ramadan. Hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lahat tayo ay umabot sa buwan ng Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Itong darating na buwan ng Ramadan, mga alipin ng Allah, ay huwag natin, paano nga ba natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan? Anong inaakala niyo? Tulad daw ng nabanggit ni Sheikh Abdul Rahman, na sasalubungin natin ang buwan ng Ramadan sa pamagitan ng light, sa pamagitan ng, minsan, meron pang mga iba, ahlan, nagtatalpunin, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Diba? Yan yung ginagawa ng iba, ahlan wa sahlan, with talpunin, with light. Ano ba yung nasa isip natin? Tao ba yan na darating? Na pag nakita niya yung light, ito yung may malaking gantimpala dahil napakaganda ang kanilang light. Ito yung may pinakamalaking gantimpala, hindi mga alipin ng Allah. Sasalubungin natin ang buwan ng Ramadan ng may malinis na puso. Malinis ang ating mga sarili mula sa kasalanan, mula sa mga ikinagagalit ng Allah, mula sa hindi ikinalulugod ni Allah. Sasalubungin mo ang buwan ng Ramadan na malinis ang iyong kalooban, na malinis ang iyong puso't isipan, ang iyong sarili mula sa mga kasalanan. Bakit natin sinabi na mula sa mga kasalanan? Diba, Ustad, pag Ramadan, papatawarin ka ng Allah? Papatawarin ka ng Allah ng iyong mga kasalanan. Tama yan. Ngunit, paano mo isasagawa ang mga ibada, ang pagdarasal, ang tarawih, ang pagtahajjud? Paano mo yan isasagawa kung ang iyong puso ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng pagmamahal sa makamunding bagay? May sasagawa mo ba yan? Hindi. Kaya nga karamihan sa atin ay nagtataka, bakit yung Muslim na yan ay hindi nagdarasal ng Ramadan naman ngayon? Bakit hindi yan nagpupuwasa? Hindi nag-aayuno na Ramadan naman ngayon? Bakit hindi siya nagdarasal? Bakit hindi siya nagtatarawih? Bakit may mga tao ganun? Dahil dumating ang buwan ng Ramadan na punong-puno ang kanilang mga puso na kasalanan at mga hindi ikinalulugod ni Allah. Kaya ikaw, kung gusto mong gumawa ng mga kabutihan, gusto mong magtarawih, magtahajjud, magbasa ng Quran, mag-dhikr, gumawa ng mga pagsamba kay Allah sa buwan ng Ramadan, linisin mo na ang iyong puso't isipan mula sa mga kasalanan at mula sa mga bagay na hindi ikinalulugod ni Allah. Dahil kung mayroong magiging hadlang sa paggawa ng pagsamba kay Allah ay ang iyong mga kasalanan. Linisin mo ang iyong sarili, linisin mo ang iyong puso't isipan mula sa mga kasalanan, nang sa ganun ay maluwag, taus-puso mong isasagawa ang mga pagsamba kay Allah. Pangalawa, mga alipin ng Allah, itong buwan ng Ramadan ay nararapat lamang na atin ding linisin ang ating mga sarili mula sa sama ng loob sa kapwa nating Muslim. Kung nagkaroon man kayo ng mga alitan, ng hindi pagkakaunawaan, ng problema sa pagitan nyo sa katulad ng Muslim, mas mainam na patawarin na lang ng bawat isa ang kanyang kapatid. Ano man ang nagawa niyang kasalanan,
ano man higit o malaking kasalanan, patawarin mo ang iyong kapatid. Maaaring napagsabi sa inyo, Ustad, napakahirap na magpatawad. Hindi ka nakarelate sa kung ano yung sakit na hinanakit na sama ng loob ng aking naramdaman. Napakasakit, napakahirap magpatawad. Tama, napakahirap magpatawad. Ngunit kung ito ay gagawin mo, lillah, para kay Allah, ay tutulungan ka ng Allah na yung mapatawad ang iyong kapatid na Muslim. So nakapagtagaan ng loob yung taong nagpatawad sa kanyang kapwa Muslim. Napakabigat naman sa kalooban habang may mga tao na may kinasusuklaman ka, mayroon kang sama ng loob sa iyong kasamahan, sa iyong kapatid. So napakabigat yan sa kalooban. Minsan nagiging hadlang pa yan para gumawa ng kabutihan. May mga bagay na kung saan mga bagay na inyong dapat pagtulungan, mga mabubuting gawain, pagparawin, ay hindi ka nakakatulong dahil sa mayroong isa sa kanila na masama ang iyong loob. Mabigat ang iyong kalooban sa iyong kasama. So dahil doon mga alipin ng Allah, naway may natutunan tayo sa ating mga nabanggit. Ang unang-una ay ang ibahin natin ang ating mentality sa ating pag-iisip na kung saan ang pinakamainam na biyaya sa atin ng Allah ay ang Islam. Pangalawa, bumalik tayo sa kung saan, kung anong dahilan tayo nilikha ng Allah at ito ay ang pagsamba kay Allah. Pangatlo, isabuhay natin ang Islam, sambahin natin ang Allah dahil yun ang kailangan ng ating mga sarili, ang ating puso't isipan. Yan din ang solusyon sa ating kalagayan sa panahon natin ngayon, ang Islam. Doon natin matatagpuan ang kapanatagan, ang kasiyahan, tranquility, peace of mind. Ito ay ang sa pagsamba kay Allah. Pang-apat ng alipin ng Allah, samantalahin natin ang buwan ng Ramadan nang tayo ay matatawad ng Allah, nang tayo ay magkaroon ng maraming gantimpala sa itong darating na buwan ng Ramadan. Naway meron po kayong natutunan at nawa po ay inyo ding naunawaan at naintindihan. Inyo po itong itanim sa inyong puso't isipan pagkatapos ay inyong isabuhay. Gawin ninyo ito. Kung may mga narinig kayo dito na kabutihan, itanim nyo ito sa inyong mga puso't isipan at isagawan nyo, isabuhay ninyo. Dahil walang silbi ang mga sinasabi natin dito. Ano na ang kagandang sinasabi natin dito? Kung hindi nyo rin ito isinasabuhay, ay wala rin silbi. So dahil doon, tayo ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayong lahat ay patawarin ng Allah sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Patawarin tayo ng Allah sa lahat ng ating pagkukulang. Patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na nagawa natin na hindi ikinalulugod ni Allah. Panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayong lahat ay umabot sa buwan ng Ramadan at gawing madali sa atin ang mga pagsamba kay Allah at tanggapin ito sa atin ng Allah at gantimpalaan tayo ng Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bilang panghuli, ito na rin ang aking ganap na pasasalamat sa inyong lahat sa mga organizer tulad ng MDV, Marbil Dua Volunteers. Marbil Da'wa Volunteers pala. So maraming salamat po sa inyo. Sana po kayong mga kababayan namin, suportahan niyo po ang organisasyon na ito. Dahil nga sa kabutihan ng kanilang ginagawa, suportahan niyo po sila sa pagkakaisa at mga programang pang-Islamiko tulad ng mga ginagawa natin ngayon. Kung ano man, kung meron man kayong dapat ipagbalaki, ay itong mga kasamahan ninyo rito na kung saan nag-organize sila ng mga ganitong programa. Dahil dito, sa sinuman sa inyo, ay suportahan ninyo ang inyong mga kapatid. Ako rin ay nagpapasalamat sa mga nag-sponsor, sa tumulong na maitaguyod ang programa na ito, lalong-lalo na sa aming natuluyan, Masya Allah. Wala akong masabi dahil napakaganda. Narito si Sheikh Abdurrahman, alam niya kung ano yung ganda ng lugar na iyon. So kung sino ka man ay jazakallahu khairan. Gantimpalaan ka nawa ni Allah. At kayo din lahat na dumalo at dumating, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli at hanggang dito na rin lang tayo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam. Assalamu alaikum